Paano nga ba ang tamang pagdadraft? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano mag-ban, pick, counter-pick sa solo rank, 5-man rank game at sa mga tournament. Okay, let's go! Bago tayo magsimula, gusto kong malaman nyo na hindi lang ito yung strategy sa pagdadraft. Napakaraming iba't ibang strategy ang mga coaches kung paano mag-draft. Ibibigay ko lang sa inyo yung pinaka-basic. Pag-uusapan natin kung paano mag-draft sa tournament, 5-man rank game at solo rank. Simulan muna natin sa preparation. Sa tournament, dapat meron na kayong game plan. Kasama ang drafting sa game plan. Hanggat maaari, dapat nakaset na kung ano yung mga priority bans at priority picks nyo bago po magsimula ang laban. Dito nyo rin malalaman kung ano yung mga dapat nyong ibigay na hero at dapat nyong kunin na hero. Pagdating naman sa 5-man, ang pinaka-strategy lang natin sa drafting, dapat bawat isa may kanya-kanyang role. Hanggat maaari, hindi dapat pareho yung role ng mga magkakasama. Dahil nga nasa 5-man na tayo, hindi na dapat tayo nag-a-adjust pa sa laro. Kung gusto nyong umangat ng mas madali, dapat main role ang gamit ng bawat isa. Pagdating naman sa solo rank, ang pinaka-strategy lang na pwede nating gawin, dapat meron tayong alam na isa or dalawang hero sa bawat role. Dahil nga hindi tayo sigurado na makukuha natin lagi yung main role natin, kaya dapat hanggat maaari meron tayong alam na ibang role. Maliban doon, mas importante na bawat hero na gagamitin mo is nasa meta. Dahil nga mas malaki yung percent na mananalo tayo kapag ginamit natin yung mga meta heroes, kaya yun din dapat yung pinapractice natin. Ngayon, punta naman tayo sa pagbaban. Sa mga tournament, kadalasan kilala nyo na yung mga kalaban, kaya alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong iban. Pero may mga cases na hindi natin alam or hindi natin kilala yung mga kalaban, kaya magbabase pa rin tayo sa meta heroes. Dahil nga ang mga team na sumasali sa tournament merong game plan, kaya alam na nila kung ano ba yung mga dapat nilang iban. Depende yun sa plano nilang lineup, rotation, strategies at marami pang iba. Pagdating naman sa 5-man, para lang ding tournament pero nakabase lang sa meta. Kailangan lang nating iban yung mga meta heroes na hindi natin kayang gamitin or wala tayong kakampi na kayang gumamit ng mga hero na yon, pati na rin ayaw nating makuha ng kalaban. Maliban doon, kailangan nyo rin iban yung mga hero na tingin nyong hindi kayang i-counter ng mga kakampi nyo or wala kayong hero sa lineup na kayang i-counter yung mga hero na yon. Pagdating naman sa solo rank, isa lang ang plano kong iban. Ipaban nyo lagi yung hero na ka-counter sa plano nyong i-pick. Dahil nga nasa solo rank tayo, hindi natin sigurado kung meron bang magagamit ng mga meta hero sa kakampi at sa kalaban natin. Maliban doon, importante sa solo rank na hindi tayo basta-basta matatalo sa lane or sa role natin. At para hindi tayo ma-counter pick, iba na lang natin yung mga heroes na pang-counter sa atin. Ngayon, punta naman tayo sa picking. Dalawang part ng pickings. Ang first 3 picks or tinatawag ko na priority picks at yung dalawang last pick na tinatawag kong counter picks. Sa tournament, ang mga priority picks nakadepende sa kung anong pre-practice na rotation. Napaka-importante na alam nyo dapat kung paano counterin yung mga priority picks na yon. Para kung sakaling makuha ng kalaban yung mga picks na yon, alam nyo pa rin kung paano ko kontrahin. Pagdating naman sa 5-man, napaka-importante na unahin lang natin i-pick yung mga meta heroes. Dahil nga ito yung mga heroes na possible i-pick din ng kalaban, kaya ito yung priority natin. Importante din na comfort heroes yung mga meta heroes na priority nating i-pick. Pagdating naman sa solo rank, kapag merong meta hero na na-open at alam nyong gamitin, huwag kayong magdalawang isip na i-pick agad yon. Dahil nga meta hero sila, ibig sabihin mas malaki yung percent na mananalo kayo kapag gumamit kayo ng mga hero na yon. Pero kailangan nyo tandaan, dapat alam nyong gamitin yung hero. Kung hindi nyo pa kabisado gamitin yung mga meta heroes na na-open, huwag nyo na lang i-pick. Mas madadalian kayong manalo kung comfort pick yung hero nyo, kesa naman nag-pick nga kayo ng meta hero pero hindi nyo naman alam gamitin. Maliban sa first 3 picks, kasama rin sa priority picks yung first pick at 2 picks. Sa tournament, kapag first pick tayo, dapat 5 yung priority picks na ma-open. Dahil nga possible na makuha ng kalaban yung dalawa doon at maban nila yung isa, ibig sabihin makakakuha pa tayo ng either 2 or 3. At kapag 2 picks naman tayo, dapat at least 3 priority pick natin ang ma-open para makakuha tayo ng 2. Pero kailangan nyo tandaan, sa 3 priority picks natin, yung isa doon possible makuha ng kalaban. Kaya kung ano man yung ma-open sa 3 yon, dapat okay lang na magsama. Halos ganun lang din sa 5-man at solo rank.
Mas magiging malaki nga lang yung advantage kasi hindi natin sigurado kung kukunin ba ng kalaban yung meta heroes na yon. Ang advantage nun sa atin, kapag nasa 5 man, alam natin na kapag hindi kinuha ng kalaban, makukuha ng mga kakampi natin. At kapag nasa solo rank at alam nyong gamitin yung hero, wag na kayo magdalawang isip na kunin pa yon. Ngayon, punta naman tayo sa pag-counter pick. Para makapag-counter pick tayo, dapat alam natin yung strength at weakness ng bawat hero. Kung hindi mo alam yung strength at weakness ng bawat hero, kahit yung mga meta heroes lang ang simulan mo. Dahil nga mas madalas mapick yung mga meta heroes, kaya dapat alam mo ang counter sa mga hero na to. Ang isa sa mga titignan mo kapag nagka-counter pick, saan ba nagle-lane or saan magle-lane yung kalaban. Sa tournament, kahit ma-counter mo ang isang hero, may iba't ibang way para mo protektahan yung na-counter pick. Depende yun sa strategy ng isang team. Pagdating naman sa 5 man, kung alam mong na-counter pick yung hero mo, dapat sabihan mo na agad yung kakampi mo para hindi ka mahirapan sa lane. Either makipagpalit ka agad ng lane or magpagang ka agad. At pagdating naman sa solo rank, kapag na-counter pick yung hero mo, wala ka na magagawa, isacrifice mo na yung sarili mo. Umasa ka na lang na bubuhatin ka ng mga kakampi mo. Or ang best option mo, pakiusapan mo yung kakampi mo na makipagpalit ng lane, pero kapag hindi pumayag, wala ka nang magagawa. Pero kung talagang malakas kang gumamit ng hero na yon, kahit na na-counter ka pa, kaya mo pa ring tapatan yon. Kailangan mo lang umisip ng paraan kung paano makakasurvive. Sunod na dapat yung tignan kapag nagka-counter pick. Alam nyo dapat kung sino yung kina-counter nyo sa lane at sino yung kina-counter nyo sa teamfight. Isa to sa mga nagiging problema ng mga team. Minsan, kaya sila nag-pick ng isang hero ay para patayin yung isang hero, pero pagdating sa teamfight, iba yung tina-target. Kaya kapag kuma-counter pick tayo, hanggat maaari, dapat alam natin kung sino yung tatargetin sa lane at kung sino yung tatargetin sa teamfight. Kahit nasa tournament, 5 man or solo rank, dapat alam nyo kung sino yung priority target nyo. Ang pinakauli at pinaka-importanting dapat yung tandaan kapag nagka-counter pick tayo, dapat mabalance nyo pa rin yung lineup. Sa meta ngayon, ang kadalasang lineup, 4 na early game hero at isang late game hero or 3 early game hero at 2 late game hero. Ito yung madalas natin dapat sundin kapag nasa 5 man or nasa solo rank tayo. Pero pagdating sa tour na, dahil nga sila ang gumagawa ng meta, kaya hindi nila kailangan sundin yan. Kahit mag 5 late game heroes or 5 early game heroes sila, depende pa rin yun sa game plan nila. Ito yung mga basic na dapat nyong malaman kapag nagda-draft. Pero gusto nyo bang gumawa ako ng counter pick sa bawat hero? I-comment nyo lang sa baba kung ano yung mga heroes na nahihirapan kayong i-counter. At sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.